Sa bayan ng Silay Lahigan, kilala ang mga manunugis, mga tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim, lalo na ng mga aswang. Pinamumunuan ito ni Mang Gregor, isang matandang mahigpit, matalino, at hinubog na ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit may isang pamantayan bago maging manunugis. Dapat ay may taglay kang mutya, isang misteryosong bato na nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa katawan ng isang tao na nagtatangan nito. Iyon na ang nakasanayan nilang batas upang mapabilang. At dito nagsisimula ang kwento ng binatang si Paren. Isang binatang patpatin, mahiyain, ngunit may pusong bayani. Sa murang edad pa lamang, ay pangarap na niyang maging manunugis. Anak siya ng isang mang-uuling at lumaki sa gilid ng kagubatan. Hindi siya malakas. Hindi rin siya bihasa sa armas. Ngunit matibay ang kanyang paniniwala na hindi lang lakas ang kailangan para magligtas. Kailangan din ng puso. Isang araw, habang nagpapastol ng kalabaw sa paanan ng bundok, dumating ang balita. Naghahanap ng 5 bagong kandidato ang grupo ni Mang Gregor. Isa si Paren sa mga napili. Bunga marahil ng malasakit niya sa mga hayop at kalikasan. O baka na may bunga ng awa ng isang manunugis na nagmamasid. Paren, sigurado ka ba? Baka hindi mo kayanin. Panghakot ka lang ng kahoy. Hindi ka bagay maging mandirigma. Tukso ng isang kabataang lalaki sa palengke. Kahit na, lalaban pa rin ako. Sagot ni Paren. May ngiting bahagya ngunit may determinasyong matibay. Hindi kailangang matakot kapag para sa tama ang gagawin mo. Gabing-gabi nang ipatawag silang 5. Sa ilalim ng punong balete sa gitna ng kagubatan. Ang bundok ng makiling, ani Mang Gregor, sa mababang tinig, ay may 5 mutya, isa para sa bawat isa sa inyo. Ngunit hindi basta-basta ang daan. Buhay at dangal ang nakataya. Hanggat hindi nyo to nakukuha bago sumikat ang araw, hindi kayo maaaring maging manunugis. Tumango si Jano, Rocco, Imig, at Yusef. Mga binatang malalakas, matipuno, at bihasa na sa kutsilyo at palaso. Si Paren ay naiwan, nakatitig sa kanyang sandalyas na gawa sa abaka. Hindi to tungkol sa lakas. Bulong niya sa sarili. Ito'y tungkol sa tapang at malasakit. Pagpasok sa kagubatan, kanya-kanyang daan ang tinahak ng 5. Si Paren ay dahan-dahan, maingat sa bawat yapak. Sa loob ng 3 oras, ay wala pa rin siyang nakikitang mutya. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang iyak ang umalingaw-ngaw. Tulong! Tulong po! Sa gitna ng gubat, isang batang babae ang nasa ilalim ng nabawal na puno ng akasya. Putol ang isang sanga ng punong yon, at tila nadaganan nito ang kaliwang binti ng bata. Huwag kang kikilos ha! Tutulungan kita! Ani Paren. Mabilis na nilapitan ng bata. Ginamit niya ang kanyang maliit na itak upang paluwagin ang mga ugat. Kinarga niya ang bata at nilapatan ng halamang gamot sa isang kuweba. Habang lumilipas ang oras, naramdaman niyang hindi na niya aabutan ng pagsikat ng araw para makahanap ng mutya. At hindi nga siya nakakuha ng mutya. Nang bumalik sila sa kampo kinabukasan, 4 lamang ang may hawak na mutya. Si Paren ay wala, ni anuman. Ano yan? Tanong ni Mang Gregor. Malamig ang boses. Nakatingin sa batang babaeng pasan-pasan niya. Wala po.
May iniligtas po akong bata sa kagubatan. Sagot ni Paren. Walang pag-aalinlangan. Anong bata? Ang utos ko ay kumuha kayo ng mutya, hindi ng pasanin. Tumawa ang ibang kandidato, lalo na si Rocco. Nainggit na inggit sa mga papuri noon kay Paren dahil sa kabaitan nito sa mga hayop. Kaya nga hindi ka dapat maging manunugis Paren eh. Sigaw ng isa. Ang lakas at utos ang batas dito, hindi awa. Mula noon, pinagtawanan si Paren. Tinawag siyang lampa, salim pusa, basura ng mga manunugis. Lalo siyang nilayo ng kanyang mga kababaryo sa kanyang pangarap na maging isang manunugis. At ang batang babae na nailigtas niya, na nagngangalang Tilan, wala na, para bang naglaho rin sa kagubatan. Isang buwan ang lumipas, mula nang mabigo si Paren sa pagsubok. Tila nakalimutan na ng buong bayan ang kanyang kabayanihan sa pagliligtas ng bata. Nagbalik siya sa buhay bilang tagaigib ng tubig, tagapitas ng gulay, at tagatabas ng damo sa gilid ng kagubatan. Ngunit isang gabi, sa gitna ng katahimikan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. May umalingaw-ngaw na sigaw mula sa dulong bahagi ng bayan. Aswang! Tumakbo kayo! Andiyan na sila! Nagtilian ang mga tao. Nagliyab ang ilang kubo. Mula sa dilim, lumitaw ang mga nilalang na may mapuputlang mga mata, mahahabang kuko, at balat na tila na babalot ng makapal na balahibo. Ang mga manunugis ay agad na rumesponde. Dala ang kanilang mga sandata at mutya na nakabaon sa iba't ibang parte ng kanilang mga katawan. Ngunit, Mang Gregor, ang dami nila! Hindi natin kaya to! Sigaw ni Rocco. Naduguan na ang braso. Ang mga aswang ay hindi karaniwan. Malalaki, mabibilis, tila may taglay na bagong puwersa. Si Paren, na noon ay nasa gilid lamang ng palengke, ay nanatiling nakatingin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nag-aalangan kung dapat ba siyang lumaban. Pero dahil sa likas na kabutihan niyang taglay, isang desisyon na ang kanyang napagpasyahan. Sa gilid niya ay dumampot siya ng bato. Iyon ang gagamitin niyang sandata dahil hindi naman siya marunong gumamit ng armas. Nakahanda na sana siyang sumugod kahit alam niyang mamamatay lamang siya nang biglang isang matinis na tinig ang tumawag sa kanya. Kuya Paren! Dumingon siya. Doon sa may puno ng mangga, nakita niya ang batang babae na minsan niyang iniligtas. Tilan? Ngunit hindi na ito ang batang nakaratay sa sugat. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang ginto. Sa kanyang likuran, tila may lumulutang na mga dahon at alikabok ng liwanag. Isa akong diwata, tagapagbantay ng brilyante ng lupa, ani Tilan. At dahil sa kabutihang loob mo, ang pagpili mong magligtas ng buhay sa halip na kunin ng mutya na makapagpapatupad sana ng pangarap mo, ipinagkakaloob ko sa iyo ang pinakabihirang mutya na hindi basta-basta nakukuha ng tao. Mula sa ibabaw ng kamay ng bata ay lumutang ang isang brilyanteng kulay lupa. Hugis bilog, kumikislap na parang buhay. Ngunit ang kapangyarihang ito, kailangang iugnay sa puso, ani Tilan. Kaya't itaga mo ito sa iyong laman. Mula sa kanyang palad, ibinaon ni Tilan ng brilyante sa mismong sikmura ni Paren. Napasigaw si Paren. Ramdam niya ang apoy na lumaghanap sa kanyang kalamnan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Uminit ang paligid. Tumindig ang mga damo sa paligid niya. Umalingaw-ngaw ang isang bulong mula sa ilalim ng lupa.
Tagapangalaga ng lupa, gumising ka. Tumayo si Parin. Hindi na ang dating payat at takot na binata. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng mga laman na nagpakisig sa kanyang tindig. Ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng kakaibang kinang. Sa bawat hakbang niya, lumalagitik ang lupa. Tumayo sa gitna ng kalsadang sinasalakay ng mga aswang. Lumayo kayo sa mga tao. Utos niya. Ang tinig niya'y tila may kasamang ugong ng lindol. Napalingon ng mga manunugis. Lahat sila ay namangha. Parin? Anong ginagawa niya rito? Ngunit bago pa sila makapagsalitang muli, itinaas ni Parin ang kanyang mga kamay. Mula sa ilalim ng lupa, pumaimbabaw ang mga alikabok at mga bato. Isang napakalalim na siwang ang nilikha nito. Bumuka ang lupa at nilamon ng ilang aswang na lumalapit. Lupa, iligtas mo ang bayan na to. Sambit niya. Ang mga punong kahoy sa paligid ay tila nagkaroon ng buhay. Ang kanilang mga ugat ay gumapang sa lupa. Hinablot ang mga paa ng ilan pang mga aswang na kumukubabaw sa mga manunugis. Ang mga sangay nagkusa, umikot, at hinampas ang mga aswang na lumilipad. Tapos na ang paghahasik niyo ng kasamaan. Bulong pa ni Parin. Mula sa langit, bumaba sa lupa ang pinunong aswang. Isang dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki, mata ng ahas, at mukha ng tao. Nagpakawala ito ng malalakas na atungal. Tumigil ang lahat. Kahit ang mga manunugis ay nanghilakbot. Pero si Parin ay hindi natinag. Dumampot ito ng isang nakakalat na punyal sa lupa at mabilis sinugod ang pinunong aswang. Pero nang papalapit na siya, ay dumura iyon ng laway na parang asido. Inilagan niya yon na naging dahilan ng paghinto niya sa pag-atake. Nagkaroon naman ng pagkakataon ng pinunong aswang para muling makalipad. Hindi mo kayang takasan ng lupa, sapagkat sa huli, lahat kayo ibabalik sa kanya. Itinaas ni Parin ng isang kamay. Mula sa mga ugat ng punong nara, lumabas ang mga sanga na tila mga braso. Lumipad yun sa ere at pumulubot sa pinunong aswang. Sa huling sandali, habang sumisigaw ang halimaw, tumakbo paakyat si Parin sa mga sanga ng puno. Hawak ang kanyang punyal hanggang marating niya ang pinunong aswang na hindi makaalpas sa pagkakapulupot ng mga sanga ng puno. At sa harap ng lahat, pinugutan niya ng ulo ang pinuno ng mga aswang gamit ang hawak niyang punyal. Tahimik ang buong bayan matapos ang labanan. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Isang binatang hindi tinanggap para maging isang manunugis, walang mutya, at pinagtatawanan ang siyang nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kapahamakan. Si Parin, siya ang tumapos sa pinuno ng mga aswang. Bulong ng isang matanda. Yung mga punong kahoy, sumusunod sa kanya. Parang may diwa ng kalikasan sa katawan niya. Dagdag pa ng isang babae na kanina lang ay takot na takot habang kinukubli ang kanyang anak. Lumapit si Mang Gregor. Hawak ang kanyang sandata. Tumigil siya sa harap ni Parin na ngayon nakatayo sa gitna ng dugo ang lupa. Ang katawan ay sugatan, ngunit nananatiling matatag. Parin, tinig ni Mang Gregor. Mababa ngunit mabigat. Anong mutya ang taglay mo? Wala yan sa talaan ng aklat ng mga manunugis ah. Ipinakita ni Parin ng bakas sa kanyang sikmura. Isang bilog na marka na tila nililok ng ugat at ng mga bato. Gawa to sa brilyante ng lupa. Ibinigay sa akin ni Tilan, ang batang iniligtas ko noon.
Noong panahong hinamak niyo ko at pinagtawanan, isa siyang diwata. Lalong natahimik ang lahat. Maging si Rocco na noon ay labis ang panglalait sa kanya, ay hindi makatingin ng diretso. Patawad pa rin, bulong ni Rocco. Pinipigil ang luha. Mali ako. Akala ko, kahinaan ng pagiging maawain mo. Kinabukasan, isang pagpupulong ang ginawa sa gitna ng plaza. Naroon ang buong lupo ng matatanda, kasama si Mang Gregor at ng mga natitirang manunugis. Kailangang maging malinaw, ani Mang Gregor. Ang kapangyarihang yun ay hindi mula sa ating mga itinatag na mutya. Wala yun sa ilalim ng ating batas. Ngunit hindi natin maaaring baliwalain ang nagawa ni Parin. Iniligtas niya tayong lahat. Tumayo ang isang matandang babae mula sa lupon. Kapag ang kalikasan mismo ang pumili, sino tayo para tumutol? Sa palagay ko'y karapat-dapat na maging manunugi si Parin at gawing pinuno ng isang dibisyon. Isang lalaki naman ang nagsalita rin. Kung ang diwata ng lupa ang nagbigay ng kapangyarihan kay Parin, marahil ay panahon na upang tayo'y matutong magpakumbaba. Hindi lahat ng bayani ay lumalakas sa pagsunod sa nakasanayang batas. Minsan, lumalakas sila dahil sa pagkakaroon nila ng maawaing puso. Nagsimula ang pag-ugong ng mga bulong-bulungan. Ang lahat ay gustong maging manunugis na si Parin at magkaroon ng posisyon sa samahan. Sa huli, tumayo si Mang Gregor at lumapit kay Parin sa gitna ng plaza. Inabot niya ang kanyang pamukpok, isang simbolo ng kapangyarihan ng mga manunugis. Sa ngalan ng lupon at ngalan ng bayan, binabasbasan kita bilang isang tunay na manunugis ng kalikasan. Hindi lamang mandirigma, kundi tagapangalaga ng lupa't buhay. Ikaw ang magiging bagong pinuno ng kanlurang dibisyon. Nagpalakpakan ang lahat. Sa unang pagkakataon, naglakad si Parin sa gitna ng mga tao. Naramdaman niya ang paggalang mula sa mga ito, hindi ng pangungutya. Pagkatapos ng pagdiriwang, hinanap ni Parin si Tilan, ang batang minsan niyang iniligtas, na isang diwata. Umakyat siya sa burol kung saan sila huling nagkita. Natagpuan niya itong nakaupo sa tabi ng ilog, nakatingin sa dumadaloy na tubig. Tilan, mahinang tawag ni Parin. Lumingon ng bata. Hindi na kasing liwanag ng dati ang kanyang anyo. Unti-unti itong nagiging ordinaryo. Maputla, pagod, at may lungkot sa mga mata. Hindi na ako makakabalik sa mundo ng mga diwata, Kuya Parin, bulong niya. Nang ipagkaloob ko kasi sa iyo ang brilyante, isinuko ko na rin ang aking pagkadiwata. Wala na po akong kapangyarihan. Hindi ba't maaari kang humiling mula sa inang kalikasan? Tanong ni Parin. Bagamat alam niyang huli na ang lahat, umiling si Tilan. Ang sakripisyo ay hindi mababawi, Kuya Parin. Pero hindi ako nagsisisi. Kasi nakita ko sa iyo ang tunay na anyo ng isang bayani. Hindi sa lakas, kundi dyan sa puso mo. Napaluha si Parin. Lumuhod siya sa harap ni Tilan. Kung wala ka, wala rin ako. Hindi ko rin maaabot ng pangarap ko. Dito ka na lang. Hindi na kita ituturing na diwata, kundi isang anak. Ngumiti si Tilan. Ang unang ngiti niya bilang isang mortal. Yumakap siya kay Parin. At sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang bagong buhay. Isang tagapangalaga at ang kanyang anak na isinilang mula sa kabutihan.